China Puppet. China's Spies, iyan ang mga kataga na pilit isinasalin sa kontrobersyal na ex-mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo. Ang kanyang buhay ay parang nasa pelikula, mula sa kanyang pagkakahuli, pagdinig sa Senado at ang kanyang biglang pagkawala. At ngayon ay ang bigla niyang pagkakahuli. Para tayong nasa isang roller coaster ride sa nangyayari ngayon patungkol sa kanyang investigasyon. Ngunit ang patuloy na tanong na talagang bumabagabag sa lahat, spy nga ba si Alice Guo? Ano ang katotohanan sa kanyang layunin sa Pilipinas at gaano katotoo ang sinasabi ni Senator Ping Lacson na may isang kilalang negosyante na kinausap ni Alice Guo upang siya ay tulungan? At ang nakakagulat pa rito, ang negosyanteng ito ay may koneksyon sa First Family. Ito ang ating aalamin. Una, nagsimula ang lahat ng kaganapan sa kanyang mga koneksyon sa mga pogo. Alam mo naman yung mga online casino na pinapatakbo ng mga Chino na talagang naging sentro ng mga ilegal na gawain sa bansa. Kaya ito hindi na nakakapagtaka na noong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ipinatigil niya na ang operasyon ng lahat ng pogo sa bansa. Dito rin nagsimula ang hinala na baka spy talaga ng China si Alice Guo, bukod kasi sa hindi maipaliwanag na kayamanan nito at mga koneksyon sa mga negosyanteng sangkot din sa ilegal na transaksyon sa pogo. Usap-usapan rin na itong babaeng ito ay ipinadala ng CCP o Chinese Communist Party ng China para pasukin ang bansa at kumuha ng mga sensitibo at mahahalagang impormasyon ng gobyerno. Naging malaking usapin ang mga pogo na kay kinalaman kay Guo dahil ang mga pogo na ito ay may kasamang human trafficking, drug, sex extortions, torture at iba pang iligal na aktibidad. Pero ang mas nakakatakot, hindi pala natin sigurado kung sino talaga si Alice Guo. Ang kanyang tunay na pangalan ay Guo Huaping at ang kanyang mga dokumento ay parang may mga butas. Parang hindi siya nagsasabi ng totoo tungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang background. Dahil dito nag-aalala na ang mga tao sa Pilipinas na baka talagang spy siya ng China. Lalo pang nag-init ang mga ulo ng mga senador ng Pilipinas nang magsimulang mag-imbestiga sila kay Alice Guo. Ang kanyang yaman ay parang biglang lumitaw at ang kanyang mga koneksyon sa mga pogo ay parang malaking network na talagang nakakapagtaka para sa isang mayor ng isang syudad. Ang mga kasosyo niya sa negosyo ay may mga kaso ng pandaraya sa ibang bansa. Parang siya ay isang malaking palaisipan na kailangang lutasin. Pero mas ikinagulat ng lahat ang naging pahayag ni Ping Lacson patungkol sa kontrobersyal na alkalde. Si dating Senador Panfilo Lacson, nakilala sa kanyang talas ng isip dahil sa matagal na karanasan nito bilang PNP chief at senador, na malakas ang kanyang kutob na espiya nga itong si Alice Guo. Kung may hayop nga na pwedeng ihalintulad si Guo, ay para itong isang kamilyong nakakagawa ng mga eksena para makaligtas sa mga senador at mga opisyal ng gobyerno. Sa post ni Lacson, sinabi niya ang kanyang kinatatakutan kung saan sinasabi na si Alice Guo ay isang mahusay na sinanay at matalinong espiya na ipinadala sa Pilipinas. Sa isang panayam sa kanya ni Kabayan Noli de Castro, matapang niyang sinabi na may isang mayaman at kilalang negosyante na inalok umano ni Alice Guo ng mahigit 1 bilyong piso kapalit ng tulong sa kanya. Ganito kalaki ang perang kayang ilabas ni Guo para makaligtas sa mga hinaharap niyang kaso. Hindi lamang basta hearsay ang sinabi ni Lacson dahil kaibigan niya ang Filipino-Chinese na negosyanteng nilapitan ni Guo. May haka-haka rin na ang negosyanteng ito ay malapit sa First Family na nagbigay ng palaisipan kung bakit inalok ito ni Guo. May ebidensya rin na may larawan ng negosyanteng ito kasama si Alice Guo na nagpapakita na hindi lamang ito kwento. Para kay Lacson, well-trained talaga si Guo dahil hindi ito mapiga-piga sa mga tanong rito na para talagang naturuan na maging kalmado at panay iwas sa pagsasabi ng totoo. Ang pahayag ni Senador Lacson ay nagpapahiwatig ng isang malaking pag-aalala. Ang posibilidad na si Alice Guo, na ang tunay na pangalan ay Guo Huaping, ay isang sinanay na dayuhang espiya na nagtatangka na makapasok sa politikal na sistema ng Pilipinas. Pinag-aaralan ni Lacson ang posibilidad na ang mahusay na pagganap ni Guo sa mga pagdinig sa Senado
ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging isang bihasang espiya. Ang kakayahan niyang mapanatili ang kanyang kalmado at magbigay ng mga malabo o hindi kumpletong sagot ay nagpapakita ng kanyang pagiging bihasa sa pag-iwas sa mga mahahalagang detalye at pag-iwas sa mga mahihirap na katanungan. Dagdag pa niya na ang pag-akyat ni Guo sa hagdan ng politikal na sistema mula sa pagiging isang alkalde ng munisipyo ay maaaring magbigay sa kanya ng access sa sensitibong impormasyon. Ang pag-iisip ni Lacson ay nagpapatuloy sa mga hipotetikong sitwasyon. Ano kung hindi ibinulgar ng PAOCC ang kanyang mga iligal na aktibidad? Maaaring nakapasok na siya sa Kongreso o maging sa mas mataas na posisyon tulad ng DND Secretary o National Security Advisor. Sa ganitong paraan, ipinapakita ni Lacson ang kanyang pag-aalala sa posibleng epekto ng mga dayuhang espiya na nakakapasok sa politikal na sistema ng bansa. Ang kanyang mga pahayag ay isang babala na kailangan nating bantayan ang mga posibilidad ng pag-impluwensya ng mga dayuhang kapangyarihan sa ating politika at seguridad. At naalala mo ba noong unang humarap sa Senate Committee si Alice Guo? Para siyang kalmado na parang walang masamang ginawa. Tapos, nang mahuli siya sa Indonesia, parang hindi siya apektado ng lahat. Ang lakas ng loob niya, parang hindi siya natatakot sa mga nagtatanong sa kanya. Hindi rin ikinatuwa ni Lacson ang pakikitungo ng mga autoridad ng Pilipinas kumpara sa Indonesia. Kung dito sa Pilipinas ay tila celebrity itong si Guo na laging laman ng balita at mga nakakatawang memes dahil sa looks nito, sa Indonesia kung saan siya ay nahuli ay ibang-iba ang trato sa kanya. Ayon kay Lacson, dapat hindi binibigyan ng special treatment ang ganitong personalidad dahil kung totoo na isa itong spy ay malaking banta ito sa ating national security. Isa pa ay noong naghihintay si Guo sa eroplanong naghatid sa kanya pabalik ng bansa. Malinaw na umaarte siya na parang hindi siya naaristong takas. Bagkus, ginawa pa siyang showbiz personality na parang may hero's welcome sa kanyang pagbabalik. Sampal ito umano sa ilang alagad ng batas, kabilang sina Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Francisco Marbil dahil nakitaan pa ang mga ito ng isang larawan na kasama si Guo na nagpuposing. Na may V na para bang hindi alintana na pugante ang kanilang kasama at para bang masaya pa si Guo na tila hindi kinakabahan dahil alam niyang madali lang mapaikot ang ating autoridad. At noong bumalik ito sa investigasyon sa Senado, wala itong naging sagot kundi, "Hindi po at wala po akong alam," na talagang nakakapang-init ng dugo. Biruin mo nakatakas ka at nakapunta pa sa ibang bansa, pero hindi mo masabi kung sino ang tumulong sa'yo sa iyong pagtakas. Patuloy din niyang itinanggi ang kaalaman ng sinumang opisyal ng Pilipinas na nagpadali sa kanyang pagtakas gamit ang isang maliit na bangka pagkatapos ay isang yate sa isang malaking bangka at pabalik sa isa pang maliit na bangka. Ibig sabihin, ang kanyang paggalaw ay nasa ilalim ng mas mataas na tao na talagang binabantayan siya. Meron pa ngang isang pagkakataon na isinulat niya ang pangalan na involved sa kanyang pagtakas sa isang papel, ngunit tumanggi siyang ibunyag ang pangalan sa publiko. Ang individual na ito ay kinilala ng mga senador bilang isang Chinese national na may 5 pasaporte, na nagpapahiwatig ng kanyang malawak na koneksyon at potensyal na pakikilahok sa mga iligal na aktibidad. Si Senador Estrada ay nagsabi na ang individual na ito ay maaring si Huang Ziyang, isang boss ng lahat ng mga boss sa Pogo. Si Huang Ziyang ay kilala na may koneksyon kay Guo na nakarehistro bilang co-incorporator sa Baofuland Development Inc. at nakasangkot sa mga reklamo ng human trafficking laban kay Guo. Sa isa ring pahayag sinabi ni Senador Risa Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na tumitingin sa mga iligal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators, ang Baofuland Development Inc. ang mga dokumento noong 2019 mula sa Securities and Exchange Commission, SEC, ay nagpakita na si Huang Ziyang ay co-incorporator ni Guo. Kasama rin si Huang sa reklamo ng human trafficking
na inihain laban kay Guo sa Department of Justice and DOJ. Sa ngayon, ang kwento ni Alice Guo ay patuloy pa ring nagiging misteryo. Hindi pa rin alam ng mga tao kung ano ang totoo sa kanyang kwento. Pero isang bagay ang sigurado. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang mundo ng politika at negosyo ay puno ng mga lihim at ang mga tao ay dapat mag-ingat sa mga taong may mga nakatagong motibo. Ikaw, ano ang masasabi mo rito? Isa nga bang espiya si Alice Guo? Comment down below ang inyong mga reaksyon.